Kuya Rico, wag kang uuwi. Nalaman niyang sumasayaw ka na naman dito. Lagot ka kay nanay. Kapag umuwi ka raw, babatuhin ka raw niya ng kaldero. Bulalas ng kanyang kapatid na naglalaro pa sa labas. Nagkamali si Rico sa mga dance step na ginagawa niya. Nagtawanan tuloy ang kanyang mga kagrupo. Alam niya namang hindi sinusuportahan ng nanay niya ang kanyang pangarap. Uwi ka na sa inyo, Rico. Siguradong papagalitan ka na ng nanay mo. Sabi ng kaibigan niyang si Marco. Sumagot naman siya pagkatapos uminom ng tubig. Mamaya na, lilipas din naman ang inis nun. Kasi naman, akala niya puro tambay lang tong pagsasayaw natin. Porke sa gilid ng kalsada tayo palagi nagpa-practice, akala ni nanay walang patutunguhan. Napabuntong hininga si Marco. Intindihin mo na lang siguro. Mahirap din kasi yun sa nanay mo. Panganay ka pa. Byuda ng nanay mo, saka wala ng tatay mong talagang sumusuporta sa pangarap mo. 4 kayong magkakapatid at 21 ka na. Kaya inaasahan ng nanay mo na tumulong ka na sa kanya pero pagsasayaw pa rin ang inaatupag mo. Napalanok si Rico. May trabaho naman ako sa food court Part-time at maliit lang ang sahod pero binibigay ko naman lahat ng kita ko. Ayoko mag full-time kasi mawawalan ako ng oras sa pagsasayaw. Hindi na nga ako nag-college. Isusuko ko pa bang pagsasayaw? Kapag kinalimutan ko to, parang parang wala na akong sense of self. Umalpas ang tawa mula sa kanyang kaibigan. Maya-may bumalik na sila sa pag-iensayo. Ilang oras pang tinagal nila roon bago sila nagdesisyong umuwi. At habang naglalakad pa uwi sa Rico, ilang panalangin na ang nausal niya para lang walang lumipad pagpasok niya. Pero pagbukas niya pa lang ng pinto, yon at may lumipad na ngang walis tambo. Rico! Sigaw ng kanyang ina. Kahit gabi na walang pakialam kahit marinig pa ng mga kapitbahay. Nay! Sandali lang! Panay ang iwas ni Rico sa mga binabato ng kanyang ina. Nay, nagkakalat ka po! Kalat? Ikaw ang kalat at ikaw ang maglilinis niyan mamaya. Buisit na ako sa'yo. Hinila siya ng kanyang ina at piningot pang tenga niya. Habang sumasiyaw ka dyan sa kalye, ako ang nagtatrabaho sa palengke. Ako ang nagbabayad ng kuryente at upa. Ako ang nag-aalaga sa mga kapatid mo. Napapikit si Rico. Nay! Huwag mo akong mananay-nanay dyan Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Rico? Hindi tayo mayaman. Wala tayong panggastos para sa mga pangarap na ganyan. Kung gusto mong maging dancer, dapat mayaman ka. Kung gusto mong mapansin, dapat hindi ka dukha. Sabi pa ng kanyang ina. Namumulang tenga ni Rico nang binitiwan niyo ng kanyang nanay. Nay, pangarap ko po to. Sayaw ang gusto ko. Dito po ako magaling. Isang araw, mababago ko ang buhay natin. Mababago? Mapait na tumawa ang kanyang ina. Wala pang sayaw na nagbayad ng renta. Ano? Sasayawan mo yung bungangerang landlady natin? Sana nag-macho dancer ka na lang kung ganyan din pala. Alam mo bang may notice na tayo? 1 linggo na lang, mapuputulan na tayo ng kuryente. Napalunok si Rico. Nay, naiintindihan ko pero... Hindi anak, hindi mo naiintindihan. Panganay ka pa naman. Mula ng tatay mo. Ako na lang ang inaasahan ng mga kapatid mo. Hindi ko naman gustong asahan ka. Pero sana maintindihan mo kasi hindi ko kayo kaya ngayong wala na ang tatay ninyo. Hindi mo pwedeng itapon ng responsibilidad mo para sa pagsasayaw na hindi mo sigurado kung may pupuntahan. Dismayadong sabi ng kanyang ina. Tinutulungan ko naman po kayo. Mariing sagot ni Rico. Nag-aalaga naman po ako sa mga kapatid ko kapag wala ka po. May trabaho naman din po ako kahit part-time lang. Lahat po ng oras ko kapag wala akong practice, binibigay ko po sa inyo. Napailing ang nanay ni Rico. Pero hindi sapat. Hindi sapat ang sayaw mo para mapuno ang tiyan ng mga kapatid mo. Hindi sapat yan para sa gamot sa hika ni Alex, Rico. Hindi na nakasagot pa si Rico. Alam niya naman iyon, pero ayaw niya talagang isuko ang pangarap. Pakiramdam niya, yun na lang ang tanging mapanghahawakan niya. Gayunpaman, nakikita naman ni Rico ang paghihirap ng kanyang ina. Alam niyang pagod na ito. Hindi ito ang klase ng ina na nanunumbat at namimilit. Pero dahil sa hirap ng buhay at mga nangyari sa pamilya nila, batid niyang napupuno na rin ito. Napabuntong hininga si Rico. Nay, 1 taon na lang. Bigyan mo pa ako ng 1 taon. Kung walang mangyari,
Kung walang pag-asa sa pagsasayaw ko, titigil na ako. Maghahanap ako ng trabaho na regular. Kahit anong trabaho, kahit mag-abroad pa, okay lang. Natahimik ang nanay ni Rico. Tiningnan siya ng mabuti. Pinakita naman niyang desidido siya sa kanyang mga binitiwang salita. 1 taon? Mahinang tanong pa nito. Marahang tumango si Rico. Opo, pangako ko po na 1 taon na lang. Kung wala na. Hindi na po ako babalik sa entablado. Kakalimutan ko na po ang pangarap ko. Lumapit ang nanay niya at hinawakan ang mukha ni Rico. Anak, hindi dahil ayaw ko sa pangarap mo. Natatakot lang ako. Ayokong makita kang masaktan sa mundong parang wala namang patutunguhan. Isa pa, tumatanda ka na. Kailangan mo na maging stable ang buhay. Kailangang mas wise ka na sa mga desisyon mo. Nay, alam ko naman po yun. Pero sa ngayon, bigyan niyo muna po ako ng pagkakataon. Mas masasaktan po ako kung hindi ko sinubukang lumaban. Magkakaroon po ako ng maraming pagsisisi, kaya hayaan niyo po muna ako. Puno ng paninindigan na sabi ni Rico. Kapag hindi po talaga para sa akin, marunong naman po akong sumuko. Tumango ang nanay ni Rico, bagamat may bahid pa rin ang pangambang mukha. Sige, 1 taon. Pero Rico, kapag walang nangyari, hindi mo na pwedeng takasan ang totoong mundo. Ito ang realidad, anak. Mahirap lang tayo, kaya kailangan natin kumayod para kahit paano umangat naman ang kaunti ang mga buhay natin. Napangiti si Rico kahit may kirot sa dibdib. Hindi ko po kayo bibigo, inay. Pagkatapos mag-usap, nilinis na ni Rico ang mga binato ng kanyang ina. Alam niyang mabigat na desisyon iyon, pero kailangan niya rin kasing maging buo at wais sa mga pagpapasyang ginagawa niya. Tama ang kanyang ina. Tumatanda na siya at hindi magandang manatili siya sa isang bagay na parang walang patutunguhan. Ano, ready ka na? Tanong ng staff sa kanya. Kayo na ang next contestant. Tumango-tango naman si Rico. Opo, ready na po kami. Napatingin siya kay Marco na kaduwa niya sa sayaw. May mga kagrupo sila pero sa mga barangay lang sila sumasali. Hindi rin sila nakatali roon kaya pwedeng sumali sa mga contest na solo at may kaduo. Si Marco ang best friend niya kaya kapag may mga ganong contest, palaging ito ang kanyang kasama. Maya-maya'y lumabas na rin naman sila. Nagpalakpakan ng mga tao. Kaunting interview na lang ng mga judge at maya-maya'y nagsimula na rin naman sila. Gayunpaman, marami pa rin magaling kaya umuwi silang talunan. Ang pangit ng routine. Naiinis na sabi ni Rico habang pinapanood ang video nila na nagsasayaw sa stage kanina. Kaya siguro hindi tayo nanalo. Ano ka ba, pare? Inakbayan siya nito. Huwag kang ganyan. Maganda naman daw ang performance natin. Maraming good points mula sa mga hurado. Sadyang marami lang talagang magagaling na sumali. Alam mo, i-upload na lang natin to tapos gawin natin viral. Kasi karamihan ngayon, kung alin ang viral, yun ang mas nakikilala. Napabuntong hininga na lang si Rico. Iniisip niya ang pangako sa kanyang ina. Para siyang inuubusan ng pag-asang mangarap dahil kahit kaunting pag-usad, wala man lang siyang nakikita. Naglakad na sila papunta sa lugar nilang magulo, mabaho at tinatawag na squatter. Sa kabilang banda, nasa isang marangyang party naman si Alina. Ibang-iba sa buhay ni Rico. Tinahipan ng sikat na fashion designer ang gown ni Alina. Mas gumanda rin siya sa kanyang makeup. Ngunit ang kanyang ngiti, yun lang ang hindi totoo. Sana'y nag-enjoy ka, anak. Ani ng kanyang ama na isang senador. Kusang tumango si Alina. Opo, Papa. Nag-enjoy naman po ako. Ngumiti ito at itinuro ang isang lalaking papalapit sa kanila. Suot ang isang navy na tuxedo. Kakarating lang ni Reg. Hindi ba't magkaibigan kayo? Siguraduhin nating maayos ang kanyang pagdating. Bumagsak ang puso ni Alina. Hindi ko po alam na pupunta siya ngayong gabi, Papa. Hindi ba't nasa abroad po siya? Talagang hindi namin ipinaalam. Sagot ng kanyang ama. Surpresa namin sa iyo to, anak. Magkakaroon din ng malaking announcement ngayong gabi bukod sa pagdiriwang sa birthday ko. Napabuntong hininga na lang si Alina. Kaibigan niya si Raj simula high school. Wala siyang choice dahil pati mga kaibigang sasamahan, mga magulang niya ang pumili para sa kanya. Galing sa mayamang pamilya si Raj, kaya gustong gusto ng papa ni Alina. Kaya kahit nagtatake advantage si Raj sa kanya, kahit magalit pa siya, hindi na pinakikialaman ng kanyang mga magulang.
Iniisip ng mga ito na simpleng away lang, pero nababastos na talaga si Alina. Baka nga kung hindi siya marunong pumalag, nakuha na talaga siya ng tuluyan ni Raj. Walang namamagitan sa kanila ni Raj, pero simula nang kumalat ang mga usap-usapan na ipagkakasundo sila, doon na mas naging agresibo ang binata. Umaasta ito na para bang pagmamay-ari na siya. Yumuko si Raj upang halikan ang kanyang pisngi na halos malapit na sa kanyang mga labi. Alina, ang ganda mo. Ano pa bang aasahan ko? Napakaganda mo naman talaga. Salamat, sagot niya at bahagyang lumayo. Pero sana, hindi mo ako hinahalikan ng ganito. Hindi ako komportable. Natawa naman si Raj. Umiwas ka nga. Sa pisngi mo tumama ang mga labi ko. At kung hindi ako umiwas, baka nga nahalikan mo na ako, Raj. Baka nakakalimutan mo, hindi kita boyfriend. Paalala niya rito. Ngumisi naman ang binata. So what? Sooner or later, magiging tayo na rin naman. Halos inaasahan na ng lahat na magiging engaged na tayo. Hinahayaan tayo ng papa mo na maging malapit sa isa't isa. At gusto ka rin ng mga magulang ko para sa akin. Gusto kita, Alina. Gustong-gusto at formal announcement na lang ang kulang. Hindi na sumagot si Alina. Pinilit niyang lumayo at makihalubilo sa iba. Pero sinusundan talaga siya ni Raj. Hinahawakan siya na para bang pagmamay-ari siya kahit hindi naman. Bawat alis niya ng kamay nito sa kanyang bewang, sobrang effort pa dahil hinihigpitan talaga ni Raj kapag pumapalag siya. At sa huling hawak nito, wala siyang nagawa dahil lumapit muli ang tatay ni Alina. I-anunsyo na natin ngayong gabi. Panahon na para malaman nila kung anong mayroon sa inyo. Nasisihang sabi ng tatay ni Alina. Napakurap siya sa sinabi nito at bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Anunsyo? Ano pong announcement, Papa? Oo, Tugon ng kanyang ama. ang inyong engagement. Perfect ang timing. Nandito rin ang media. Mas maganda siguro na malaman din public dahil kilala si Raj sa business world. Isa pa, walang masyadong nakakilala sa'yo bilang anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Alina pero naiinis na tiningnan ng papa niya. Sabi niyo po, mag-uusap muna tayo. Nabibigyan niyo po muna ako ng panahon para mag-isip. Hindi ko po gustong ma-engage kahit kanino. Iwinak si iyon ng kanyang ama. Ilang taon ka nang nag-iisip. Hindi ito tungkol sa'yo, Alina. Ito ay para sa pamilya, sa mga negosyo natin, sa pagpapalakas ng koneksyon at para na rin sa future. Bahagyang natawa si Alina at hindi makapaniwala sa sinasabi ng papa niya. Ibig kong sabihin, wala akong karapatang piliin ang magiging asawa ko? Ang bottom line, kayo pa rin po ang magdedesisyon para sa akin? Nawala ang ngiti ng kanyang ama na nagpapanggap na mabuting senador pero hindi naman. Huwag kang gumawa ng eksena dito, anak. Nakakahiya rin kay Raj. It's okay, Tito Leon. Ngumiti naman si Raj at mas lalong nang angkin sa hawak nito sa kanya. Mas madali kung tatanggapin mo na lang, Alina. Magkakaroon ka ng lahat, estado, yaman. Malaki ang magiging ambag ng pamilya ko sa pamilya mo. Lahat yon, meron na ako. Kahit wala ang pangalan ng pamilya ko, sa tingin ko kaya ko pa rin. Hindi kasing laki ng sa inyo pero alam kong mabubuhay ako sa parang gusto ko. Balik ni Alina at pinilit umalis sa pagkakahawak ni Raj. Ayoko sa lahat, yung kinokontrol ako. Mas lalo lang ako magpupumiglas. Aalis na sana si Alina pero mahigpit siyang hinawakan ng kanyang ama. Nagkatitigan silang dalawa. Seryoso ang mga mata ng papa niya at wala itong balak na hayaan siyang sumuway sa mga gusto nito. Dumating ang nanay ni Alina na tanging nagpapakalma sa kanya pero sunod-sunuran din naman sa kanyang papa. Alina, anak, bakit hindi ka muna lumabas para kumalma? Leon, huwag na muna ngayon. Parang hindi magandang i-announce mo agad. Hayaan mo munang kumalma ang anak natin at baka hindi pa maging maganda ang kahihinatnan niya. Umigting ang panga ng papa ni Alina. Fine. Hindi na siya sumagot, tahimik niyang inilapag ang baso at lumakad papalayo. Mabuti na lang, hinayaan siya ng kanyang mga magulang. Gusto niyang sumigaw, magbasag, magdabog, para malaman ng mga ito na ayaw niyang magpakontrol. Pero sa halip, binuksan niyang isang pinto at pumunta sa rooftop ng building. Huminga siya ng malalim. Perfect family? Mapakla siyang tumawa. Anak ng isang senador na kurakot at may nanay na sunod-sunuran lang sa sinasabi ni Papa. Bakit ba palaging tinotolerate ni Mama si Papa? Kaka-tolerate niya parang habang tumatagal. Deserve ni Mama kung anong natatanggap niyang treatment kay Papa.
Ni hindi man lang tumayo para sa sarili. Mayaman. Pero ano ba klaseng buhay to? Anong klaseng pamilya to? Mabilis na pinunasan ni Alina ang tumulong mga luha. Simula bata pa, palagi na lang ganoon. Parang halos lahat sa buhay niya, kontrolado ng kanyang ama. Gusto niyang kumawala. Pagod na si Alina. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang clutch at tinawagan ng driver. Dalhin mo ang sasakyan ko sa east exit. Ngayon na. At huwag mong ipaalam kahit kanino, lalo na kay Papa. Tumikim ang driver na alam ni Alina na loyal sa kanya. Yes, ma'am. 5 minuto ang lumipas, sumakay siya sa likod ng sasakyan. Itinapo niya ang maskara at malalaking hikaw sa tabi. Hindi niya naman talaga gusto sa mga ganoong klase ng party. Mukhang hindi na rin muna siya hahanapin ng mga magulang dahil masyado niyang ginalit. Saan po tayo, Miss Alina? Tanong ng driver at halatang kabado. Hindi po ba kayo hahanapin ng papa niyo? No, hindi niya ako hahanapin dahil masyado siyang abala sa party. Kapag hinanap ako, huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapagalitan. Ako ang bahala sa'yo, Manong. Dalhin mo lang ako sa lugar na malayo rito. Ibang ingay, hindi ko mundo. Lugar na walang makakakilala sa akin. Basta malayo. Umandar naman agad ang sasakyan. Hindi alam ni Alina kung gaano kahaba ang biyahe. Pero nang tumigil ang sasakyan sa isang bakanteng lote, nakuha ang kanyang atensyon. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan at doon niya narinig ang tunog ng mga sumasayaw doon. May mga nanonood na nakapabilog at may mga sumasayaw sa gitna. May mga pangbato sa dance battle at nagsisigawan pa. Nakakita na siya ng ganoon pero sa mga mamahaling studio lang at sa international. Hindi alam ni Alina na may mga ganoon din pala ang mga simpleng mananayaw sa kalye. Dance battle? Tanong ni Alina. Manong, ihinto mo. Gusto kong pumunta ron. Nag-alinlangan naman ang kanyang driver. Ma'am, wag na lang po kaya. Hindi naman po kilala ang mga yan. Saka, mga itsura pa lang halatang mga balbal na pong ugali. Alam ko po kasi nanggaling po ako sa laylayan ng lipunan. Mayaman ka, ma'am. Anak ka ng senador. Baka may mangyaring hindi maganda kapag bumaba po kayo ron. Naiinis na talaga si Alina. Wala akong pakialam. Ano naman kung anak mayaman ako? Kung anak ako ng senador na kurakot? Mayaman kami, pero gahaman ng papa ko at wala akong pakialam sa kanya. Yung mga sinasabi mong balbal ang pag-uugali. Manong, iilan lang sila sa mga naapektuhan ng mga katulad ng papa kong buhay at baboy sa gobyerno. Ma'am, Bulalas ng driver at gulat na gulat sa kanyang mga sinabi. Alam ng driver nila na maraming kabulastugan ng kanyang ama. Marunong lang manahimik, maging bingi at maging pipi para makinabang din sa ginagawa ng kanyang tatay. Ganoon din naman si Alina, pipi sa lahat pero hindi siya bingi at hindi siya bulag para hindi makita ang baho ng kanyang ama. Gayunpaman, wala naman siyang ibang magawa. Hindi niya kayang manghimasok sa ginagawa ng tatay niya. Wala siyang sapat na kapangyarihan para gawin iyon. Isa lang simpleng dalaga na pinalaking prim and proper, matalino, mukhang sumusunod sa lahat ng utos ng mga magulang at isang balerina na nagsasayaw sa harap ng mga mayayaman. Ihinto mo na, Manong. Utos niya pa. May pag-aalinlangan pa sa mukha nito. pero ma'am, Pinunit ni Alina ang nailayan ng kanyang gown. Tinanggal niya rin ang heels, nagbawas ng kaunting makeup. Pinusod niya rin ang kinulot niyang buhok. Kinuha niyang sneakers na palaging nasa kotse. Sa pagkakataong yon, mamahalin man ang suot, hindi na siya mukhang kaka-attend sa isang party para sa mayayaman. Ako ang bahala sa iyo, Manong. Huwag kang mag-alala. Nakangising sabi ni Alina bago bumaba. Nagpunta siya ron, at sa gitna, nandoon si Rico na magaling sumayaw. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero gumalaw ito na parang pag-aari nito ang tugtog. Hi miss, parang ngayon lang kita nakita dito. Nakangiting sabi sa kanya ni Marco. Ang ganda-ganda mo naman miss, mas maganda ka pa sa mga babaeng nandito. Nasaan ka bang lupalop at parang ngayon ko lang nakita ang magandang katulad mo? Tiningnan niya naman ito. Sino yung nasa gitna? Ang galing nga. Tumawa naman si Marco. Ah, yan ba? Best friend ko yan. Uy pare, tinatanong ka ni Miss Beautiful oh. Mukhang type ka Rico. Napalingon naman ang hinihingal at pawisang si Rico. Ha? Ano pinagsasasabi mo? At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ngumiti si Alina. Hindi para sa kamera, hindi para sa kanyang ama, hindi para kay Raj. Ngunit para sa sarili niya at para kay Rico na nasa kanyang harapan.
Sa mga sumunod na oras, nakasandal naman sa pader si Rico, hawak ang kalahating bote ng tubig. Pagod na pagod siya sa 3 oras na ensayo, tapos nagkayayaan pa ng dance battle ang mga tropa niya. At ngayon, may magandang babae na titig sa kanya. Hindi niya alam kung gwapong-gwapo ba ito sa kanya o nagagalingan lang sa kanya kanina. Uminom siya ulit ng tubig bago umiling. Uy, Rico! Tawag ni Marco sa kanya. May bisita ka. Babae mo ba to? Nabuntis at tinakasan mo. Ang ganda. Mga ganito, hindi dapat tinatakbuhan. Panagutan mo. Sira ulo. Pinukpok niya rito ang boteng walang laman. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng girlfriend tapos sasabihin mong nakabuntis ako. Hindi siya taga rito. Putol ni Marco at muling tiningnan si Alina na namamangha pa sa ibang nagsasayaw sa dance battle. Mukhang gusto kong makausap. Nagagalingan yata sa'yo. Mamaya, talent scout pala yan. Kausapin mo na. Dahan-dahang tumayo si Rico. Napatingin sa kanya si Alina habang papalapit siya. Tayo at tingin pa lang, halatang hindi basta mababasag ang confidence na mayroon ito. Nakatayo ito sa lugar na parang ito ang may-ari ng lugar. Ako nga pala si Alina. Ang galing mong sumayaw ah. Napangiti si Alina. Ikaw, anong pangalan mo? Rico. Rico ang pangalan ko. Namamaos niyang sabi. Mukhang hindi ka galing sa lugar namin. Anong ginagawa mo rito? Tumingin si Alina sa paligid. Actually, bukod ngayon, pamilyar ka sa akin, Rico. Parang isang beses napanood ko yung mga video mo kagabi. Ang galing mong sumayaw, kaso poor quality lang ang gamit mong camera. Then, may na-share kang isang clip, audition for dance competition on national TV. Magaling ka pero hindi ka natanggap. Magaling ba yung laging kulelat? Napahalukip-tip si Rico. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Siniko naman siya ni Marco. Bakit inaaway mo si Alina? Landiin mo na lang kaysa awayin mo. Ang ganda-ganda niya, no? Wala akong pakialam. Masungit na sabi ni Rico. Natawa naman si Marco at tumingin kay Alina. Pasensya ka na sa kaibigan ko. Frustrated kasi to. Ayaw ng nanay ang pagsasayaw. Meron na lang siyang 1 taon para sa mga ganito. Kapag wala pa siyang narating, titigil na siya at hahanap ng matinong trabaho. Yun ang usapan nila ng nanay niya kaya frustrated si Rico na may marating na. Itatanong ko lang sana kung talent scout ka ba? Hindi. Natatawang sabi ni Alina. Pero gusto kong tumulong. Kumunot ang noon ni Rico. Tumulong? Paano? May talento ka, sabi ni Alina. Pero yung mga video mo, pahaba, nanginginig, madilim pa. Malabo at pangit ang quality ng camera na ginagamit mo. Binabaon mo ang ginto sa pangit na lighting at mas pangit na thumbnail. Kaya hindi ka makilala. Kayo nitong mga kaibigan mo. Natawa naman si Marco sa likod. Hindi siya nagsisinungaling. Pangit talaga pare. Outdated na kasi ang cellphone natin pareho. Tumingin si Rico sa kanyang kaibigan. Tapos balik kay Alina. So ano? Kritiko ka ba ng sayaw ngayon? Hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka at anong kailangan mo. Trained choreographer ako na may degree sa digital media. Ballet dancer ako. Sagot ni Alina. Alam ko kung paano makakuha ng atensyon. Kayang-kaya kong i-double ang followers mo sa loob ng 1 linggo. Tinaasan ang kilay ni Rico ang dalaga. Tutulungan mo ako ng ganun lang? Hindi ka kikilos nang hindi ka makikinabang. Anong makukuha mo rito? Sandaling natahimik si Alina tapos nagkibit balikat. Distraction? Kaunting saya? Gusto ko lang sumayaw ulit kasama ang mga taong may tunay na damdamin. Pinagmasdan ito ni Rico. Nagsasalita ka na parang iniwan mo ang isang malaking bagay. Saka ballet dancer ka, ibig sabihin, mayaman ka. Kaya mong tustusan. Natawa naman si Alina. Bakit? Porque ba ballet dancer mayaman na? Hindi ba pwedeng scholar lang? May sponsor lang. Alam mo, sa pagsasayaw, may pera ka man o wala, kung gusto mo talaga, magagawan mo ng paraan. Sumingit naman si Marco. Iyan ang hindi maintindihan ng nanay niya, kaya pressured na siya. Hindi agad nakapagsalita si Rico. Totoo naman kasing hindi maintindihan ng kanyang nanay iyon. Hindi nito maintindihan ang pangarap niya. Hindi niya pwedeng unahin ang passion kung wala naman silang panglaman sa sikmura. Nagpatuloy si Alina sa pagsasalita. Pero hindi ako nandito para sa sarili ko. Nandito ako kasi may nakita ko sa'yo. Pwede kang sumikat, Rico. Pwede kang magkaroon ng sponsorship, studio deals, baka tour pa. Kung hindi mo alam, umaangat ang talent mo compare sa ibang dancers dito. Hindi ka lang talaga nakikita ng mga tao. Kulang ka sa exposure. Sayang, kung hindi mo magagawa ng tama.
mababaon lang sa walang mga pangarap mo. Tahimik na tumitig si Rico sa dalagang basta nalang sumulpot. May sense ang mga sinasabi nito, pero may kaba pa rin. Isang estranghera na basta nalang pumasok sa buhay at inalok siyang buuin ng karera niya. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Tanong ni Rico. Maganda ka pero hindi ako nadadala sa ganda mo. Kung may bala ka man loko, utang na loob, huwag na kami. Mahirap ng buhay namin. At sino yung kasama mo? Asawa mo? Hindi napigilang tumawa ni Alina. Seriously? Siyempre hindi. Mukha bang asawa ko siya? Well, siya? Tito ko siya na sinasamahan ako sa mga gala ko. Parang tatay ko na kasi to. Yung sasakyan na gamit namin. Sa boss niya naman yon. Pinapagamit lang kapag susunduin ako. Hindi ba, tito? Napakamot na lang sa batok ang lalaki. Oo ma'am, Alina. Napasipol si Marco. Ano na pare? Opportunity na yan, oh. Napabuntong hininga si Rico. Sige, Alina. Gusto mong tumulong? E-edit mo yung last battle namin, ipapadala ko ang raw clips. Ngumiti naman ang bahagya ang dalaga. Deal. Pero, Dagdag niya pa habang lumalapit. kung scammer ka, Sa ganda kong to, mukha ba akong scammer para sa'yo? Nakangiting tanong ni Alina. Umiwas naman si Rico ng tingin dahil talagang maganda nga naman si Alina. allergic ako sa sobrang ganda. Tumawa na lang ang dalaga. At sa isang iglap, pumasok si Alina sa mundo ni Rico. Nagtatype, nag-i-edit ng video, inaayos ang lahat para sa kanya kahit walang bayad. Sa mga sumunod na araw, palagi niya nang nakikita si Alina. Habang pinapanood ni Rico ang dalaga mula sa gilid, nag-iisip siya kung mali ba ang ginawa niya o ang pinakamatalinong desisyon sa buong buhay niya. Sa mga lumipas na buwan, naging close na sila ni Alina. Hindi naman kasi ito mahirap kilalanin. Kahit misteryo sa kanya ang dalaga, masasabi niyang mabait ito at madaling gumaan ang kanyang loob. I-refresh mo ulit. Sabi ni Rico habang nakasubsob sa balikat ni Alina. Panglima mo na yan sa 5 minuto. Biro ni Alina pero nag-click pa rin sa mouse. Nanlaki ang mga mata ni Rico nang tumaas nga ang views ng videos niya. Nagkatinginan sila ni Alina. Hindi siya makapaniwala at niyakap ito ng mahigpit. Umawang ang bibig ni Rico. Alina, ano to? Anong ibig sabihin nito? Viral. Sagot ni Alina habang nakangiti. Viral ang video niyo ni Marco. Halos isang araw pa lang mula nang maipost nilang clip. 1 minutong video lang yun ni Rico na sumasayaw mag-isa sa ilalim ng ilaw sa kalsada. Yun din ang ginawa nito sa isa pa nilang video ni Marco. Sumabog ang mga komento. May mga influencer na nag-repost. May isa pa ngang nagtag ng malaking sneaker brand. Hindi ko gets. Sabi ni Marco mula sa kabilang dulo ng studio kung saan sila nagkikitang tatlo. Matagal ka nang nagpo-post. Anong meron sa video na to? Timing, framing, kulay, kwento. Sagot ni Alina habang binibilang sa mga daliri niya. Hindi lang to sayaw. Emosyon to. Estilo, narrative. Ganun kasi dapat. Marunong dapat kayo mag-market ng talent nyo, hindi puro sayaw lang. Tumaas ang kilay ni Rico. Para kang direktor ng pelikula magsalita. Nagkibit balikat naman si Alina. Sabihin na lang natin na marami akong alam bukod sa pagiging isang ballet dancer. Tiningnan niyang mabuti si Alina. Hindi maipagkakaila na matalino itong babae. Sa kutis, sa features ng mukha at sa pananamit na simple pero alam niyang mamahalin, hindi basta-basta ang dalaga. Pero ayaw niyang manghimasok. Wala naman itong ginagawang masama. Hindi naman din big deal sa kanya kung mayaman itong hindi. Marunong naman kasing makisama si Alina. Umupo si Rico sa bench at hindi pa rin makapaniwala. Pagising ko, may 2,000 bagong followers. 2,000? Saan napulot yun? Sa sipag at effort natin. Alam mo, kung may effort naman, may makikita naman tayong resulta. Tiningnan muli ni Alina ang video. Basta, tuloy-tuloy lang tayo. Sulitin natin ang momentum. Pinagmasdan ni Rico ang dalaga. Mukha itong pagod. Nagkapusod lang ang buhok. Matalim ang tingin pero parang malayo ang isip. Ayos ka lang? Tanong ni Rico. Tumaas ang mga kilay ni Alina. Nagkibit balikat si Rico. Parang ewan. Nandyan ka pero wala ka. Sandaling natahimik si Alina tapos tumingin sa kanya. Siguro, nakalimutan ko ng pakiramdam ng bumuo ng bagay na para sa akin. Para sa atin.
Malumanay niyang sinabi. Ngumiti si Alina. Tama, para sa atin. Hindi ikaw yung inakala ko makikilala ko. Sabi pa ni Rico. Don't worry, hindi ka rin yung inaasahan ko. Pero gusto ko lang siguro ng ibang environment. Tugon naman ni Alina. Nagkatinginan sila sa isang iglap, parang tumahimik ang buong paligid. Kahit may musika na pinapatugtog si Marco, wala silang pakialam. Iniisip mo ba minsan kung ano mangyayari pagkatapos nito? Tanong ni Rico. Pagkatapos ng likes, ng atensyon, nangalumbaba si Alina. Ang nakikita ko, sisikat ka, magiging part ka ng show, magiging backup dancer ka ng mga international artist, magiging sikat ka at makikilala ang pangalan mo sa mundo ng pagsasayaw. Natawa naman si Rico. Sobrang layo. Kaya ko ba yun? Marahang tumango si Alina. Walang imposible. Hinawi ni Rico ang buhok na tumakip sa mukha ni Alina. Hindi niya inasahang isang babae pa talaga ang tutulong at susuporta sa mga pangarap niya. Pakiramdam ni Rico, espesyal siyang lalaki. Sa lahat naman kasi ng pwedeng pagtuunan ng pansin, mapalad siya na siya ang napili. Tama ng kalandian! Biglang sabi ni Marco. Pwede bang kumain muna tayo dyan ng pare sa kanto? Walang hiya, gutom na ako. Pakainin niyo muna ako at ako ang single dito. Bago kayo magpakabusog dyan, kakatitig sa isa't isa. Tumayo agad si Rico at pabirong sinapak ang kaibigan. Pinatahimik niya ito, kaasar sa kanila. Ayaw niyang mailang si Alina. Sus! Pang-ookray pa ni Marco. Walang something. Pero nakikita ko kayong magka-holding hands, magkayakap. Sinusubsub mo palagi ang mukha mo sa balikat niya. Hinahawi ang buhok at palaging tinititigan. Lokohin mo na lahat, wag lang ako pare. Inlababo ka. Tinakpan niya na ang bibig nito. Ayaw niyang pinapangunahan siya. Nang tingnan ni Rico si Alina, matamis na lang itong napangiti. Napangiti na rin sa Rico. Dinadama ang kilig at saya ng dahil sa dalaga. Sa mga lumipas na araw, naging masayang buhay ni Rico sa lahat ng nakakamit dahil kay Alina. Palagi lang siyang nananabik kapag dumarating ito. Kung pwede niya lang iuwi ang dalaga, nagawa niya na para hindi niya palaging namimiss. Gusto niyang palaging nakayakap dito, kaya palagi siyang nagpapabango. Magsabi ka nga sa akin, may babae ka na bang gunggong ka? Tanong ng kanyang ina. Napangiti naman si Rico. Wala po, Nay. Wala ka dyan. Nasa hagdan ka pa lang. Umaalingasaw na yung bango mo. Ano ba? Pinapaligo mo bang pabango? Hindi ka naman dating ganyan. Sabi pa ng kanyang ina. Tumawa naman siya habang may kinukuha sa wallet. Nay, wag na po kayong makichismis. Siya nga pala, Nay. Pero, sobra po yan. Ipang grocery niyo po at kumain din po kayo sa labas ng mga kapatid ko. Wag po kayong mag-alala. Sa susunod na linggo, mag-aabot naman po ako ng para sa kuryente at tubig. Ikaw na lang po siguro sa upa ng bahay. Gulat naman ang nanay ni Rico habang binibilang ang pera. Saan galing to, anak? Bakit ang dami? Huwag mong sabihin nagtutulak ka kaya kung anong oras ka na umuuwi. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Nay, hindi. Ito talagang si nanay kapag ako walang tiwala. Galing po yan sa pagsasayaw ko. May mga video na ina-upload ko doon tapos doon po ako kumikita. Medyo marami-rami na rin po ang nag-follow sa akin at marami rin ang nagsisend ng gifts kapag nagla-live kaya malaki po yan. Pwede rin po kayong mamili ng konti para sa sarili mo, Nay. Namuo naman ang luha ng kanyang ina. Halatang guilty. Talaga? Pasensya ka na, anak, ha? Akala ko naman kasi walang mararating ang pagsasayaw mo. Napangiti naman si Rico. Ayos lang, Nay. Sige po, aalis na po ako. Salamat dito, anak. Huwag kang mag-alala. Pupunuin ko ang ref at cupboard natin ng grocery. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ina. Umalis na naman siya. Maya-may nakarating na sila sa maliit na studio na inuupahan nila. Nung una, si Alina ang nagbabayad doon. Pero nung mga sumunod na, si Rico na rin dahil kaya niya namang magbayad. Hati na lang sila ni Marco dahil may kita na rin ito. Hay mga pogi! Malakas na bati ni Alina. Napangiti agad si Rico. Good morning, Alina. Ang ganda mo. Eto na naman tayo. Magiging pambansang third wheel na naman ako. Nauumay na sambit ni Marco. Nasaan na ba mga batang tuturuan ng may mapagkaabalahan naman? Pinaupo niya si Alina sa sahig. May balita pala ako sa'yo, Alina. May tumawag sa akin kahapon. Isang sponsorship, Alina.
Hindi lang libre yung sapatos, may pirmahan din ang kontrata. Mag-e-endorse kami ni Marco. Nakangiti si Alina habang inilalabas ang laptop nito at inayos ang camera. Sabi ko naman sa'yo, hindi na lang kayo basta mananayaw. Papasok ng mga opportunity sa inyo. Gusto kaming papuntahin para sa photoshoot. Sabi ni Rico at tila hindi pa rin makapaniwala. Napanood daw nila yung showcase video tapos boom, yun. Magiging model pa yata kami ni Marco. Maya-may naging abla na si Marco sa mga tinuturuang mga bata. Maliit lang ang bayad sa kanila dahil maliit lang din naman ang kanilang singil. Halos charity na ang ginagawa nila dahil kumikita naman sila sa ibang bagay. Maya-may ay umuwi na rin naman si Marco na mukhang may date pa. Naiwan sila ni Alina sa studio. Halos hating gabi na. Dim ang mga ilaw sa studio at mahinang tumutugtog ang musika sa speakers. Wala naman silang sasalihan pero gusto nilang kasayaw si Alina. Makibagay sa estilong mayroon ito sa pagsasayaw. Kaliwa mong paa, Rico. Bulong ni Alina habang lumalapit sa likod niya para itama ang galaw. Nahanap ng mga kamay nito ang bewang ni Rico. Ngumisi naman siya. Gusto mo lang talaga akong utusan at hawakan. Umatras si Alina at mahina siyang hinampas. Hindi ako nanghahawak. Ikaw talaga, kapag mali ka lang tinatama kita. Akala mo naman mamanyakin kita. Eh di siguro kailangan kong magkamali ng madalas para hawakan mo ako palagi. Natatawang sabi ni Rico. Napairap naman si Alina. Iba't ang sayaw na to. Kailangan maraming hawak. Kaya siguro ito ang gusto mong aralin natin. Kasi hahawakan natin ang isa't isa. Ikaw ang sabik mahawakan ako. Patay na patay ka siguro sa akin. Tumawa si Rico at gumiling kasabay ni Alina habang nakahawak siya sa tiyan ng dalaga. Tulad ba nito? Muling gumalaw ang kanilang mga katawan. Nagtawanan na lang sila. Nang mapagod, nagpahinga sila ng ilang oras sa loob. Alina, Mahinang sabi ni Rico. bakit parang palaging may tinatago ka? Kwento ka naman tungkol sa buhay mo. Huwag na. Hindi naman magandang alamin ang buhay na meron ako. Miserable lang. Sabi sa kanya ni Alina at dinantay ang ulo sa kanyang balikat. Ayokong malaman nila na may connection ako sa'yo. Ang papa ko, kaya niyang sirain. Ang pangalan mo, ang career mo, lahat ng binubuo mo ngayon. Wala naman tayong ginagawang masama, Alina. Bulong ni Rico. Akala mo ba susuko ako dahil lang naging komplikado? Nagtagpo ang mga mata nila. Ayoko may isuko ka. Yun ang problema. Gusto na kita. Kapag nalaman nila yon, siguradong magagalit sila. Sa kanya hinalikan si Alina. Ilang sandali, gumanti naman ang dalaga. Wala pa silang napag-uusapan sa mga damdamin nila, pero hindi na lang talaga makapagpigil si Rico. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ni Rico habang habol ang hininga. Kung nabibilisan ka, pwede mo nang manligaw ako. Kung alin ang gusto mo, kahit ano. Ayokong idamay ka sa gulo ng buhay ko. Mahina nitong sinabi. Gusto ko pero hindi ko kaya. Hindi pa hanggat hindi ko alam kung paano makakawala sa kanila. Tinitigan ni Rico ng mabuti ang dalaga. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Alina at tumayo sabay kuha ng mga gamit. Hindi pa ngayon. Hindi ko pa kayang sabihin sa'yo. At bago pa man niya maabot ito, nawala na ang dalaga. Iniwan ng amoy ng pabango, ang alingaungaw ng tinig at ang pakiramdam ng isang halik na pinagsaluhan nila. Pero ang lahat ng yon, malaki ang magiging pagbabagong dulot sa kanilang mga buhay. Sa kabilang banda, katatapos lang ni Alina sa kanyang ballet class nang makita niya si Raj sa labas. Mukhang ito pang susundo sa kanya. Akala mo ba makakatakas ka habang buhay? Sabi ni Raj pagsakay nila. Alam kong iniiwasan mo ako. Nanlamig si Alina. Raj, anong ginagawa mo rito? May driver ako. Hindi ko gustong sinusundo mo ako. Sinusundo kita dahil fiancé kita. Gusto kita at magiging akin ka. Malamig nitong bulong habang pinapadaan ang mga labi sa kanyang tenga. Inilayo niyang mukha pero hinila po siya papalapit ni Raj. Ano ba? Humigpit ang hawak ng binata sa kanyang bewang. Kaya bakit ka nagpapahalik sa ibang lalaki? Akin ka lang dapat, Alina. Ayoko nang may kahati sa'yo. Akin lahat yan. Sinama niya ito ng tingin. Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Natawa naman si Raj na parang nang-aasar. Bakit?
May magagawa ka ba sa gusto ng tatay mo? Wala, Alina. Baka i-dispatch niya pang dancer na kinahuhumalingan mo. Talaga, Alina? Ipagpapalit mo ang katulad ko sa isang dancer sa kanto? Nasaan ang utak mo? Nasa paa? Bumagsak ang puso ni Alina. Anong gagawin niyo kay Rico? Huwag niyo siyang pakialaman. Wala siyang ginagawang masama at labas na siya rito. Nagkibit balikat si Raj at madiing hinaplos ang kanyang mga labi. Hindi siya labas dahil hinahalikan niya ang pag-aari ko. Dahil dapat akong pakakasalan mo. Dahil sinabi ko sa tatay mo na may itinatago kang lalaki. Ngayon, galit na siya, Alina. Baka mapatay niya pa. Muling tumawa si Raj sa reaksyon niya. Marahas niyang tinanggal ang mga daliri nito sa kanyang mga labi. Bababa na sana siya, pero mariin siyang hinalikan ni Raj. Pinipilit sa isang bagay na hindi niya naman gusto. Kahit sampalin niya ito, kagati ng labi, wala pa rin itong pakialam. Nang kumawala si Raj, nakangisi pa nga at pinunasan ang dumurugong labi. Akin ka lang. Tandaan mo yan, Alina. Nakangising sabi ni Raj bago paandarin ang sasakyan. Mabilis ang paghinga ni Alina. Wala siyang ibang maisip kundi si Rico. Hindi ito dapat madamay at kailangan niya itong balaan. Samantala, nagsusuot si Rico ng sapatos nang biglang dumating si Alina sa studio habang habol ang hininga. Alam na nila, bulalas ni Alina. Ang papa ko, sinundan ako ni Raj. May mga litrato siya at pinakita niya sa papa ko. Kumunat ang noo ni Rico. Litrato ng alin? At sino si Raj? Alina, ano bang tinutukoy mo? Namumuo ang mga luha ni Alina. Anak ako ng senador. Anak ako ni Senator Leon Fuentes. May kapangyarihan ng papa ko, maraming koneksyon. Alam niya na gusto kita, na ikaw ang pinagkakaabalahan ko nitong mga huling buwan. Siguradong hindi niya palalagpasin. Masisira ka. Idadami niya lahat ng mga mayroon ka ngayon. Sabi niya sisirain niya ang lahat ng deal na mayroon ka ngayon. Sisirain kayo sa public kapag hindi kita iniwan. Natigilan si Rico. Hindi siya agad nakapagsalita. Inaasahan niyang mayaman ito. Inaasahan niyang hindi sila bagay ni Alina, kaya hindi na siya nagulat. Pero ang umabot sa puntong yon, alam na Rico na seryoso na ang mga nangyayari. Tumingin si Rico sa dalaga. Ano naman? Sirain mo nila ako, wala akong pakialam. Ayoko mawala ka, Alina. Anong sinabi mo? Frustrated na sabi ng dalaga. Hindi mo naiintindihan. May hawak siyang media. May abogado siya. Mabilis umurong ang mga sponsors kapag naging madumi ang balita tungkol sa inyo ni Marco. At hindi lang ikaw maapektuhan. Si Marco din. Isipin mo mga pangarap nyo. Ako madali akong palitan. Makakalimutan mo rin ako. Makakalimutan? Tanong ni Rico at napailing. Walang papalit sa'yo, Alina. Paano kung sabihin ko sa'yong ikakasal na ako? Tumulo ang mga luha ni Alina. Na-arrange ako sa isang fixed marriage. Kaya galit din si Papa dahil kahit ikakasal na ako sa iba, nandito pa rin ako. Ikaw ang mahal ko, pero ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng lahat ng pinaghirapan mo. Lumapit si Rico at hinawakan ang mukha niya. Kung ganon, huwag kang tumalikod. Ipaglalaban kita kahit wala akong bala. Kahit ayaw sa akin ng pamilya mo. Hindi ako papayag na maikasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Niyakap niya si Alina. Hindi sigurado si Rico kung ano mangyayari sa kanila. Gayunpaman, hindi niya rin naman gustong pakawalan si Alina. Iba ang dinulot nito sa kanyang buhay at ayaw niya nang mawala ang dalaga. Kahit isuko niya pang pangarap, ayos lang sa kanya. Maya-maya'y tumunog ang cellphone ni Alina. Tiningnan nila yon at ang papa nito ang tumatawag. Nakitay ni Rico at kumigting ang panga. I-speaker mo. Nag-alinlangan si Alina pero sinagot pa rin ito. Yes, Papa. Umuwi ka na ngayon din. Boses na Senator Leon at galit na galit ang tinig. Kailangan nating pag-usapan kung paano mo aayusin ang kahihiyang to. Nandyan ka na naman. Hindi ako nahihiya kay Rico. Sagot ni Alina. Una pa lang sinabi ko na po sa inyo na ayaw ko magpakasal kay Raj. Umuwi ka na. Dinudungisan mong pangalan ng pamilya natin. Kapag hindi mo tinapos yung kalokohan na yan ngayon din, sisirain ko lahat ng deals ng hampas lupang yan. Huwag mo akong subukan, Alina, dahil alam mo ang kaya kong gawin. Banta pa ng ama nito. Mas lalong nag-alab ang galit kay Rico. Niyakap niya si Alina na paiyak na. Alam niyang mahirap para sa dalaga ang lahat. Huwag mo po siyang idamay. Bulalas ni Alina. At bakit hindi? Dahil sa kanya kaya hindi ka sumusunod.
Singhal ng tatay ni Alina. Bumalik at tapusin mo yan o mawawala ang lahat sa kanya. Binaba ni Alina ang tawag habang nanginginig ang mga kamay. Huminga ng malalim si Rico. Alina, lalaban ako. Hindi, sabi ni Alina at umatras palayo sa kanya. Kapag nagbanta si Papa, tinutupad niya. Kilala ko ang Papa ko at baka masigit pa ang magawa niya. Umiling si Rico. Hindi niya hahayaang bumalik si Alina roon. Baka magbago ang isip nito at hindi niya na makita pa ulit. Hindi. Napalunok si Alina at pinunasan ng mga luha. Aayusin ko to pero kailangan ko ng oras. Pakiusap, magtiwala ka. Babalik ako. Tinitigan ni Rico si Alina. Tutol siya pero wala siyang magagawa. Naninikip ang dibdib niya dahil nagmahalan naman siya pero bakit komplikado pa. Tumalikod na si Alina pero huminto sandali. Rico, Bakit? puno ng sakit na tanong niya. Hindi ko hahayaan na sirain ka niya. Pangako, mahal na mahal kita. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Pinasaya mo ako ng sobra. Umiiyak na sabi ni Alina. Tumulo ang mga luha ni Rico. Huwag mong sabihin yan. Magkikita pa tayo. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Alina sa mundo ni Rico, natakot na siya. Hindi sa kabiguan, hindi sa kasikatan, kundi sa posibilidad na mawala ang nag-iisang taong tunay na nakakakita sa kanya bago pa man siya nakita ng mundo. Pero lumipas ang mga linggo, hindi niya na muling makontak si Alina. Hindi na rin ito pumunta sa kanya. Samantala, nagpatuloy ang mga deals ni Rico. At ngayon, ang unang performance nila ni Marco sa national stage. Kilala na sila ng mga tao at marami na ring tagahanga. May balita ka ba kay Alina? Tanong ni Rico kay Marco habang hinihigpitan ang kanyang wristbands. Mayaman sila. Anak siya ng senador. Bakit wala pa rin balita sa kanya? Bakit kahit sa public wala? Umiling si Marco. Walang tawag, walang text. Hindi ko rin alam. Ma-private na mga tao raw, talaga mga puwentes pagdating sa pamilya. Kaya nga, hindi natin nakilala agad si Alina. May hinala ka na anak mayaman siya pero hindi natin alam na anak pala ng senador. Tinitigan ni Rico ang bakanting upuan malapit sa entablado na para sana kay Alina. Sana nandito siya. Siya ang tumulong sa ating makilala ng mga tao. Siya ang unang nagtiwala sa atin. Nakakalungkot lang na wala siya rito kung kailang naabot na natin, Marco. Napabuntong hininga ang kaibigan niya. At tanggapin mo na rin na hindi na siya babalik. Dapat malinaw na sa'yo na baka sumunod na lang siya sa gusto ng papa niya para wala ng gulo. Kahit sikat na tayo, mayaman sila, walang-wala tayo. Ipaglaban mo man si Alina, hindi mo kakayanin. Naninikip ang dibdib ni Rico habang nagper-perform. Baon niya sa kanyang alaala si Alina. Habang pinapalakpakan sila ng mga tao, hinihiling niyang sana nandoon si Alina at nanonood sa kanya. Kinabukasan, muling tiningnan ni Rico ang kanyang cellphone. Marami na silang schedule. May manager na rin sila ni Marco dahil hindi na nila kinakaya ang guesting at pagsagot sa mga emails. Gayunpaman, kahit busy, sinusubukan niya pa rin mag-contact si Alina. Pagkatapos, pumasok si Marco at iniabot sa kanyang tablet. Pare, tingnan mo to. Headline, anak ni Senador Leonardo Fuentes na si Alina Fuentes ay ikakasal na kay Raj Alcantara. Lumipad palabas ng bansa para sa pribadong seremonya. Parang binuhusan ng tubig na malamig si Rico. Muntik niya nang maibato ang tablet ni Marco pero pinigilan siya nito. Wait, wag yan. Mahal yan. Kabibili ko pa lang ng tablet ko. Utang na loob, Rico. Maawa ka naman. Hindi. Bulong ni Rico at sinuntok ang pader. Hindi niya magagawa yun. Mahina ang boses ni Marco. Nasa lahat na ng media, Rico. Ngumisi si Rico. Sa ibang bansa nagpakasal. May divorce naman, di ba? Napamura si Marco. Baliw ka ba? Ano, mga agaw ka ng asawa? Sira ka ba? Huy, bawal ang ganyan. Public figure na tayo. Kung yun ang paraan, gagawin niya. Magpapayaman si Rico. Gagawin niya lahat para kumita ng pera, para may kakayahan na siyang ipaglaban si Alina. Babawiin niya ang kanyang babaeng pinakamamahal kahit na anong mangyari. Mabilis na lumipas ang 8 taon. Anong next? Tanong ni Rico habang umiinom ng tubig. Pagkababa niya ng entablado sa Tokyo, basang-basa siya ng pawis. Sinalubong siya ng manager niyang si Kisha. Bit-bit ang tuwalya at clipboard. Naging independent artist na sila ni Marco.
Pinasok ni Marco ang pag-arte habang siya naman naging kilalang pop artist. Nadiskubre na magaling siyang kumanta kaya isinabak din sa training. Kaya pagkanta at pagsayaw na ang ginagawa niya sa 8 taong nakalipas. Hero pang kasunod, sabi ni Kisha habang binubuklat ang mga papel. At gusto ng Vogue ng panibagong interview sa'yo pagbalik mo sa Pilipinas. Tumango si Rico. Nagbihis na siya, nag-ayos para sa pag-uwi. Nang makasakay sa van, sa halip na magpahinga, kinuha niya ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Yon ang stress reliever ni Rico, lalo na tuwing naiisip niya si Alina. Ginagawa mo pa rin yung solo mo? Tanong ni Kisha at napatingin sa mga notes niya. Oo, Sagot na Rico. hindi pa tapos o hindi ko lang talaga kayang tapusin kasi wala ang taong pag-aalayan ko. Ano nga ulit ang pamagat? Tanong pa ng kanyang manager. Glass sleepers. Sabi naman ni Rico. Tumango si Kisha. Tungkol sa babae, yung hindi mo kailanman binabanggit, pero buhay na buhay sa bawat choreography mo, sa bawat kanta mo, parang lahat tungkol sa kanya. Kaya rin siguro gustong-gusto ka ng fans mo dahil lahat ng ginagawa mo may puso. Naisip mo bang hanapin siya? Naisip ko. Sagot ni Rico. Pero nawala siya. Pinatago ng pamilya niyang lahat ng bakas. Kahit may pera na ako, hindi ko pa rin siya mahanap. Para bang hindi siya kailanman nag-exist. Pero hindi ko siya nakalimutan. Makalipas ang ilang araw, mag-isa siyang nakatayo sa harap ng punong audience sa Paris. Pagkatapos nun, umuwi na rin siya ulit sa Pilipinas para sa isang interview. Sino ang babae? Tanong ng reporter sa kanya. May totoong inspirasyon ba ang glass sleepers na aabangan naming solo mo? Bahagyang ngumiti si Rico. Oo, ang babaeng dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Nasa na siya ngayon? Saglit siyang natahimik. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Sa kabilang banda, ng gabi ring iyon, sa isang tahimik na ballet school sa probinsya, pinanood ni Alina ang pagtatanghal ng mga batang balerina na tinuruan niya. Medyo naluluha pa si Alina, hindi dahil sa mga bata, kundi dahil sa ginamit na kanta. Ginamit niya kasi ang kantang alay ni Rico para sa kanya. Ang Glass Sleepers. Sa kanta, sinasabi ni Rico na siya ang balerina sa buhay nito at kailanman ay hindi nagbabago. Salamat po talaga, Coach Alina. Sobrang proud po kami sa anak namin. Ang galing niyang sumayaw. Nakangiting sabi ng magulang sa kanya. Tumawa naman si Alina. Wala po yon. Thank you rin po dahil pinagkakatiwala niyo po sa akin ang mga anak ninyo. Binigyan siya nito ng isang basket ng mga prutas, gatas ng baka, saka kesong puti. Para sa'yo, Coach. Mahina naman siyang tumawa. Nako po talaga, nag-abala pa. Maraming salamat po. 4 na taon pagkatapos niyang makipag-divorce kay Raj, bumalik siya sa Pilipinas. Namuhay siya ng simple sa isang probinsya na tahimik at malayo sa lahat. Pinili niyang magturo sa mga batang walang pambayad pero gustong matuto ng ballet dance. Kaya sa community kung nasaan siya, mahal siya ng mga tao. Kahit hindi na siya magtrabaho, binibigyan lang siya ng mga ito ng pagkain at kung ano-anong regalo. Isa pa, malaki rin naman ang kanyang ipon. May minana rin siyang mga lupain. Nakipaghiwalay si Alina kay Raj dahil sinasaktan siya nito sa pisikal na paraan. Sinabi niya yon sa kanyang ina, kaya nagalit ito. At sa wakas, kumontra na rin sa kanyang ama. Ang papa niya naman, nasa bilangguan na dahil sa mga kaso nito. Ngayon, nasa probinsya siya kasama ang mama niya at namumuhay lang sila ng simple. Samantala, pumasok si Marco sa pintuan ng kondo na parang may natuklasang kayamanan. Rico! Rico pare, kailangan mong makita to. Bulalas nito sa kanya. Halos hindi lumingon si Rico mula sa kanyang notebook kung saan nagsusulat siya ng mga ideya para sa mga susunod na performance. Busy ako pare. Saka akala ko ba tight ang schedule mo? Ano ginagawa mo rito sa kondo ko? Ibinato ni Marco ang cellphone sa mesa. Hindi ka na busy ngayon. Mas mahalagang love life mo at closure sa buhay mo. Mahalaga sa akin to dahil si Alina rin naman ang dahilan kung bakit artista ako ngayon. Natigilan si Rico. Ano? Si Alina? Mabilis na tumayo si Rico at dinampot ang cellphone. Sa screen, nakita niya ang mga batang nakapaa na masayang sumasayaw sa isang bukas na patio. Tumutugtog sa background ang sarili niyang kanta.
Napangiti si Rico habang nanonood. Ang cute. Panoorin mo pa, sabi ni Marco at ngiti-ngiti. Hindi ba pamilyar sa'yo ang galaw ng mga bata? Nagkatang video sa isang batang babae na masayang nakangiti sa camera. Love po namin sumayaw kasama si Coach Alina. Natigilan si Rico. Inulit niya ang clip. Naluha siya nang makita si Alina sa video. Kaunting sandali lang yon at doon niya itinigil. Nang hihina ang mga tuhod ni Rico. Saan to? Tatawagan ko si Kisha. Ipapahanap ko si Alina. Ngayon, sumasayaw na lang ulit siya. Ano nangyari sa kanya? Akala ko nasa ibang bansa siya. All this time, nasa malayong probinsya lang pala siya sa Pilipinas. Kaya naman, kahit puno ang schedule ni Rico, kahit pinagalitan siya ng bongga ng kanyang manager, umalis pa rin siya. Hindi na siya makapaghintay na makita si Alina. Naka-hoodie, may suot na salamin sa mata si Rico para walang makakilala sa kanya. Narating niyang address ng school ni Alina. Alina! Garal-galang boses na sabi ni Rico. Nasa gitna ito, umiikot ng marahan, nakabukas ang mga braso na parang pakpak. Umilalim si Rico sa lilim ng puno. Isang batang lalaki ang nadapa sa pag-ikot at napasimangot. Lumuhod si Alina sa bata at tinulungan ito. Hindi tayo sumasayaw para maging perfect. Tahan na, sumasayaw tayo para maramdaman na malaya tayo. Subukan mo ulit. Napansin siya ng isang ginang na dumaan. Anong ginagawa mo dyan? Magpapa-enroll ka ba ng anak? Hindi po. Mahina niyang sagot. Bumisita lang. Nilubayan na siya ng ginang. Hindi niya inalis ang mga mata kay Alina. Nagtapos ang klase sa tawanan at tiyakapan. Namigay si Alina ng malamig na juice sa mga bata. Napangiti si Rico, parang hinahaplos ang kanyang puso. Kahit maraming katanungan, kahit maraming nagbago, mahal na mahal niya pa rin si Alina. Sa kabilang dako, nagtuturo naman si Alina sa kanyang mga estudyante. Kanang paa, tapos ikot. Turo ni Alina sa mga bata, sabay pakita sa kanyang mga sinabi. Gawin nyo nga. Oh, Maya, nauuna ka na namang masyado. Dahan-dahan lang, dapat smooth lang. Isipin yung magaganda kayong swan. Tumawa naman si Maya. Sorry po, Coach Alina, mas mabilis po kasi ang paa ko kaysa sa utak ko. Eh di bagalan mo ang paa mo o bilisan ang utak mo. Biro ni Alina na nagpatawa sa iba pang mga bata. Pagkatapos ng klase, tinulungan niyang magpalit ng damit ang mga ito. May mga bata kasing iniiwan ng mga magulang at binabalikan na lang. Mayroon din namang mga magulang na naghihintay talaga sa labas at pinapanood mag-practice ang mga anak. Basta lahat ng mga batang tinuturuan ni Alina, parang nagiging mga anak niya na rin. Isang batang lalaki ang humila sa manggas ng kanyang damit. Magsasayaw ka na naman po ba tulad ng lalaki sa tablet? Natigilan si Alina. Sinong lalaki? Yung pinapanood mo po palagi kapag akala mo po wala na po kami lahat. Sagot ng bata. Yung may malungkot po ng mga mata habang kumakanta. Ngumiti siya ng marahan. Rico ang pangalan niya. Isa siyang matagal ng kaibigan. Boyfriend mo po ba siya? Tanong nito. Natawa si Alina. Ravi, ang chismoso mo. Tigilan mo ako. Tumawa naman ito. Tinatanong po kasi ng tito ko kasi kung pwede raw po bang manligaw. Napailing na lang si Alina. Pagkaalis ng mga bata, naupo si Alina mag-isa sa lumang sahig ng studio. Kinuha niya ang lumang tablet. Basag man ang screen, gumagana pa rin. Ayaw niya rin naman kasi na bumili ng bago. Pinatugtog niya ulit ang music video ni Rico. Ang layo ng narating mo, mahal ko. Malungkot na napangiti si Alina. Nandun ako. Nasaksihan ko ang unang pagtapak mo sa malaking stage. Sobrang saya ko na maraming pumapalakpak at maraming humahanga sa'yo. Aalis na sana siya sa studio pero nagulantang siya sa pumasok. Bahagya siyang natigilan habang tumutugtog pa rin ang kanta ni Rico. Nakatayo ang binata sa may pintuan at titig na titig sa kanya. Napigil ni Alina ang kanyang hininga. Rico? Pumasok ito ng dahan-dahan. Mamahalin ang suot at ibang-iba na sa dancer na nagsasayaw lang sa mga kanto at tabing kalsada. Akala mo ba hindi ko kayang hanapin ng isang viral choreographer na katulad mo? Viral? Nagtataka niyang tanong. Doon niya na-realize na mahilig mag-upload ng video ang mga magulang ng kanyang mga estudyante. Malamang ay nahagip siya sa camera o may nag-post sa kanya.
Nakita ng manager ko ang eskwelahan mo dahil halos kilala ka pala ng lahat ng mga tao rito. Parang ang daming nagkakagusto sa'yo rito ah. Sabi pa ni Rico at parahang lumapit sa kanya. Tinitigan niya ito, hindi sigurado kung totoo ba ang lahat. Hindi ka dapat nandito. Sikat ka na. Baka pagkaguluhan ka. Nakamtan ko ng mga pangarap ko. Sagot ni Rico. Mga tour, trophy, mga stadium. Pero isa lang ang hindi. Ikaw, kasi nagpakasal ka sa iba, hindi ba? Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata niya. I'm sorry. Pag alis mo ang bumasag sa akin. Mahina nitong sinabi. Pero patuloy pa rin akong sumayaw. At sa lahat ng ginagawa ko, hindi kita nawala sa puso't isipan ko. Nanginig ang mga labi ni Alina. Hindi mo ko kinamuhian? Nagpakasal ako sa iba. Umiling si Rico. Hindi ko kayang kamuhian ka. Paano ko kakamuhian ng isang tao naging dahilan kung bakit ako nandito sa posisyon na to? Mas lalong tumulo ang mga luha ni Alina nang biglang yakapin siya ni Rico. At ang sunod nitong sinabi, ang labis na nagpagulat sa kanya. Wala akong pakialam kung may asawa ka na, Alina. Nasaan na siya? Isa lang ang tandaan mo, Alina. Wala akong pakialam kahit masira pang pangalan ko. Simula sa araw na to, humanda ka dahil paiibigin kitang muli sa akin at aagawin kita. Pagkatapos nun, pinilit niyang pumunta na sa hotel sa bayan si Rico. Natatakot siyang hindi ito makapag-check-in. Pinangakuan niya na lang na mag-uusap sila kinabukasan. Gayunpaman sa sobrang taranta, hindi niya na nasabi na divorce na ang kasal nila ni Raj. Para din kasing mali sa pakiramdam ni Alina. Hindi niya deserve si Rico pagkatapos ng lahat. Pagkarating sa kwarto, kinuha ni Alina ang dapat na sulat niya. Pinaabot niya yon sa kanyang driver, pero inutusan ito ng kanyang ama noon na huwag nang ibigay kay Rico. Mahal kong Rico, libong ulit ko nang gustong tumakbo papunta sa'yo. Gusto ko mapaliwanag, sumigaw, umiyak. Pero sa bawat pagkakataon, naalala ko ang mukha ng aking ama, kung paanong sinabi niyang pangalan mo na para bang isang banta. Umalis ako para protektahan ka. Alam kong handa kang ipaglaban ako, pero hindi ako handang masaktan ka sa oras na ipinaglalaban mo ko. Ang aking pamilya, hindi magandang pinagmulan ko, at ikaw lang ang bagay na kailan may naramdaman kong totoo. Sa pag-alis ko, parang namatay ako ng kaunti. Pinilit ko nang magpakasal kay Raj para hindi ka napakialaman pa ni Papa. I'm sorry. Sana maintindihan mo. Sobrang natatakot lang ako. Sorry na dinamay kita sa gulo ng buhay ko. Pero araw-araw pa rin kitang mamimiss. Sumayaw ako sa mga kanta mo, umiyak sa mga tagumpay mo. Patawad dahil hindi ako nanatili para makasama ka. Pero sana, alam mo na mahal kita, Rico. Nagmamahal, Alina. Matagal siyang nakatitig sa sulat habang tumutulo ang mga luha. Maingat niya yung itiniklop at isinuksok sa luma niyang leather na journal. Isang mahinang katok ang gumambala sa kanyang pag-iisa. Nakatayo sa bukas na pinto ang kanyang ina at may hawak na 2 tasa ng tsaa. Bakit ka umiiyak, anak? Malumanay nitong tanong. Naaalala mo na naman si Rico? Ngumiti si Alina sa gitna ng luha. Opo ma, hindi ko naman po siya nakalimutan kahit kailan. Nasa school po siya kanina. Mahal niya pa rin po ako. Pero parang hindi po tama. Bakit naman? Hinaplos nito ang kanyang buhok. Kasi parang hindi po ako karapat-dapat sa kapatawaran niya. Mahina niyang sagot. Iniwan ko pang taong mahal ko. Hinayaan ko po ng takot ang magdesisyon para sa akin. Yumuko ang kanyang mama. Pakinggan mo ako, Alina. Ang pagsisisi ay hindi ebidensyang mali ang ginawa mo. Ibig sabihin lang, mahalaga yon kasi pinagsisisihan mo. Pinanghihinayangan. Napakagatlabi si Alina. Paano po kung masira ko na naman po ang lahat? Saka sikat na po siya ngayon, mama. Mahal po siya ng taga-suporta niya. May unang asawa na po ako. Sinaktan. Nagkaroon ng anak pero namatay dahil naging pabaya po akong ina. Ako naman po ang dudungi sa pagkatao niya. Hindi ka na ang babaeng iniwan niya noon. At hindi na rin siya ang lalaking iniwan mo. Pareho kayong tumatag pero nananatili pa rin naman ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Wala dapat maging problema. Niyakap siya ng kanyang ina. Kinabukasan, bago nakipagkita si Rico kay Alina,
Humiling ang nanay nito na makausap siya. Kaya natagpuan niya na lang ang sariling nasa isang hindi mataong parke kasama ang nanay ni Alina. "Mahal mo pa rin ba ang anak ko?" Tanong ng nanay nito. "Ang totoo, divorce na siya sa asawa niya, 4 na taon nang nakakaraan." Bahagya siyang nagulat at nasiyahan, pero napaisip rin kung ano naging buhay ni Alina noon. "Mahal na mahal ko pa rin po siya. Ganoon din ang anak ko sa'yo. Pero ang totoo, marami siyang takot." Napabuntong hininga ang nanay ni Alina. Sinaktan at minaltrato siya ng asawa niya. Ang papa niya nabilanggo na at kaunti na lang din ang negosyong mayroon kami. Pero ang pinakamatindi sa lahat, namatay ang anak nila ni Raj. Sinisisi niya ang sarili niya pero naiintindihan ko siya noon. May postpartum siya tapos sinasaktan pa siya ni Raj. Sobrang marami siyang pinagdaanan, kaya ayoko na sana siyang masaktan. Naninikip ang dibdib ni Rico sa kanyang mga narinig. Hindi niya lubos maisip ang mga pinagdaanan ni Alina. Kumuyom ang mga kamao ni Rico. "Nasaan na po si Raj?" "Nakabilanggo na rin," mahinang sabi ng ginang. Dahil sa mga nalaman niya, mas pinangako ni Rico sa kanyang sarili na mamahalin si Alina. Itatrato niya ito ng tama at hindi na muling mararanasan ang naranasan nito kay Raj. "Alina!" Puno ng damdamin, nasabi ni Rico at lumuhod agad sa harap nito nang magkita sila. Bumaha ang gulat sa mukha ni Alina. "Anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Parating na mamaya ang mga bata." Umiling naman si Rico. "Please, hayaan mo kung mahalin ka. Hayaan mo kung buuin muli ang pagkatao mong dinurog ng mga taong ginamit ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita, Alina." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito. Nang lumuhod si Alina, niyakap siya nito ng mahigpit. Kahit dumating ang mga magulang at mga bata, patuloy lang sila sa pagbuhos ng kanilang mga emosyon. Simula ng araw na yon, nagkabalikan sila ni Alina. Nandoon pa rin ang pagmamahal na may pananabik at kilig. Gayunpaman, mas nararamdaman nila sa isa't isa ang kapayapaan. Alam ni Rico na sigurado na siya rito. Umugong ang hiyawan mula sa mga tao nang lumakad si Alina sa gitna ng liwanag. Napangiti si Rico sa kanyang special guest sa concert. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Inilahad ni Rico ang kanyang kamay. Tinanggap naman yun ni Alina. Marami ang nagtilian sa sayaw nilang dalawa. Sa sayaw na palagi nilang pinapractice kahit wala namang pagagamitan. Yun naman pala, sasayawin nila yon sa isang malaking entablado kaharap ang mga taong sumusuporta kay Rico. Unti-unting humina ang musika. Lumayo si Rico at kinuha ang microphone. Tumahimik ang lahat at bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Alina. Tiningnan niyang dagat ng mga tao. "Ang kwentong ito, hindi lang sa akin." Lumingon siya kay Alina. "Wala ako rito kung wala siya. Ilang taon nang nakalipas, isinakripisyo niya ang kaligayahan niya para matupad ko ang pangarap na to. Kasi pangarap ko na to eh. Binigyan ako ng ultimatum ng nanay ko na isuko ko na dahil wala naman akong mararating. Binabanta na nga akong babatuhin ng kaldero kapag umuuwi. Kapag nasa bahay na ako, kung anong madampot ng nanay ko, ibabato niya sa akin tapos ako pang maglilinis. Ako nang sinaktan at binato, ako pang maglilinis. Siyempre, nanay ko lang ang ganun." Nagtawanan ang fans ni Rico at sumulyap siya sa kanyang ina na hiyang-hiya sa kanyang mga pinagsasasabi. Mahina na lang siyang tumawa bago muling lumingon kay Alina. "Hanggang dumating si Alina sa buhay ko. Tinulungan niya kami ni Marco na mapansin ng mga tao. Nahulog ako, minahal ko rin siya. Pero nawala siya upang maprotektahan ako, kahit hindi ko pa noon nauunawaan kung bakit." Malungkot na sabi ni Rico. "Minahal niya ako ng tahimik, mula sa malayo. Pero ngayong gabi..." Tumingin siya kay Alina habang kumikislap ang mga mata sa luha. "Hindi ko na siya hahayaang manatili sa dilim." Kinuha niyang isang bagay mula sa kanyang bulsa at lumuhod. Napasinghap si Alina at tinakpan ng bibig. Sumabog naman ang palakpakan at hiyawan. "Ngayon," nanginginig ang boses na sabi ni Rico. "Pakakasalan mo ba ako, Alina? Masyado nang maliwanag ang buhay ko. Kaya gusto mo bang sumama sa liwanag na to?" Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Alina. "Oo naman. Kahit saan, Rico." Naging kulog ang sigawan pagkasuot ng singsing
Tumayo si Rico, binuhat si Alina at pinaikot sa stage. Muling tumugtog ang musika na ngayon ay kanta nilang dalawa. Habang magkahawak sa entablado, tuluyang nalusaw ang nakaraan. Yun ang simula ng habang buhay at sa pagkakataong yon, pareho na silang magiging masaya ni Alina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pangarap at pag-ibig ay hindi maaaring patahimikin. Ano man ang kapangyarihan, katanyagan o pressure na sumusubok na burahin ang mga ito. Ang kwento ni Rico at Alina ay nagtuturo sa atin na ang pagsunod sa ating mga pangarap ay nangangailangan ng lakas ng loob, lalo na kapag tutol sa atin ang mundo. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.